Father, in the name of Jesus, once again, we bless you and we worship you. We thank you, Father, dahil mabuti ka sa buhay ng bawat isa po sa amin. At salamat sa umagang ito, despite sa maraming bagay na pwedeng humadlang para kami makarating dito sa lugar na ito. But thank you, Father, dahil nagtagumpay ka sa aming buhay. Narito kami ngayon, meron kami mga bukas na puso na nakahanda sa inyong mensahe, Father. We believe that you will do something good, something great, and something best para sa bawat isa po sa amin from the inside out. At patuloy po, Banal na Espiritu, wini-welcome ka po namin sa lugar na ito. Lord Jesus, wini-welcome ka po namin sa lugar na ito. Heavenly Father, we welcome you in this place. At wala po kaming magagawa kung wala po kayo. Kami po ay nagpapakumbaba at lumalapit po sa inyo sa umagang ito. Holy Spirit, have your way. We acknowledge you that you are our great teacher, our mentor, our speaker this morning. And we allow you to correct us, to teach us, and to rebuke us into righteousness. Hallelujah. Have your way, Holy Spirit. Father, I also thank you for the calling and the ability that I have. Thank you for the mind of Christ. Thank you for the righteousness that I have, Father. And this is what I believe, that when I release your word, you will release your energy and power to transform our hearts, to renew our mind, and to upgrade our practical situation. At kayo po ang maitaas sa umagang ito. I must decrease, Jesus must increase. But in this world, we must increase and promoted in Jesus' name. Amen and amen. So palakpakan po muna natin ang Panginoon. So, we give glory to God in advance. At samahan niyo po ako sa Revelation chapter 1, verse 5c hanggang 6 sa NIV version. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loves us and has freed us from our sins by his blood, and has made us to be kingdom and priests, to serve his God and Father, to him be glory and power forever and ever. Amen. So, this morning, we will continue to talk about the calling or our purpose. At nung last week po, the revelation of our Father about this calling is yung about sa priestly calling. Ano po, at balikan lamang po natin ng konti na sinasabi po dito sa Revelation na merong dalawang pagkatawag ang mga anak ng Diyos. Amen? At yun nga po, ang una po ay kingly at ang pangalawa naman po ay priestly. And last Sunday, God revealed to us, ano ba yung priestly calling? Ano po? At kung babalikan po natin, sabi po dito, God made us to be kingdom and priest. Sa New King James Version, sabi doon, He made us to be kings and priests. So, meron dalawang function, may dalawang calling, yung king at saka priest, and both were made to serve the Father. Amen? So, yung una po na ni-reveal sa atin ng Panginoon, yung tinatawag na priestly calling. So, ang priestly calling po, pag sinabing priest, hindi po ba sabi doon, ito yung mga God's spokesperson. Sila yung mga God's ambassador, God's representative. Amen? Katulad po ni Moses, nung Old Testament time na kung saan ay ginamit ng Panginoon to lead yung Israelite, yung taong pinili ng Diyos out of Egypt and bring them into their promised land. So sila po yung instrumento ng Panginoon para maihatid po yung mensahe, para maihatid po yung instruction ng Panginoon sa mga tao. Amen? At tandaan po natin, pag sinabi pong priest, it is God's appointed, not man-appointed or self-appointed. Pag sinabing God's appointed, yung Panginoon mismo ang pumili dito sa mga priest na ito. Sino ba yung mga priest? Sila yung apostles, evangelists, prophets, pastors, and teachers. Amen? So itong mga priest na ito, they are God's appointed. Sabi nga ng Panginoon kay Jeremiah, hindi ka pa nabubuo sa sinapupunan ng iyong nanay.
kilala na kita at pinili na kita at may purpose ka na, meron ka ng calling. Kasi kapag hindi po natin naunawaan na ang pagkatawag sa mga priest ay God's appointed, napakadali. May mga churches na kung saan kapag ka hindi na gusto yung priest, ang daling palitan. Diba? Kapag ka merong hindi nagustuhan sa priest, hindi na pinakikinggan. O may mga congregation naman na wala dito na namimili ng priest, namimili ng pastor. Ay, sinong preacher ngayon? Ay, sige, titingnan ko kung makaka-attend ako. Pero alam niyo po, kapag ka po naunawaan natin na itong mga priest na ito ay merong divine calling na kung saan ang Diyos mismo ang pumili sa Kanya, palagay ko, malaking tulong po para sa atin. Amen? Hindi church yung hahanapin natin. Hanapin po natin yung ating pastor kasi yan po, kapag nahanap mo yung pastor mo, yan yung maglilid sa iyo out of Egypt and bring you into your promised land. Amen? So sabi ko nga po kanina, the work of the priest is to lead the people of God, to oversee the flock, to take care of them, and to feed. To feed the flock. Kaya mahalaga po yung discipleship training. Kasi through discipleship training, doon po tayo pinifeed, di po ba? Ano ba sabi ni Jesus? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. And that is through His Word. Kaya, kung babalikan din natin, kung babasahin natin yung Matthew, anong sabi doon? Go and make disciples. Kasi sa discipleship training, sa divine education, dito po tayo ipipid. At responsibilidad po ng priest na pakainin, hindi lamang po sa eat all you can na kainan ang congregation. Kasi kapag pagkain, sino magbe-benefit? Yung physical na katawan, di ba? Pero kapag tayo pinakain ng spiritual food, no other than the Word of God, ang magbe-benefit sa atin, ang pinapakain sa atin, is yung ating mga espiritu at kaluluwa. Amen? So, ayun po ang trabaho ng priest sa buhay natin. Amen? Sa ngayong umaga po ito, ang pag-uusapan naman po natin ay yung tinatawag na kingly calling. Ano ba yung kingly na tinatawag? So pag sinabi pong kingly, meaning supporter ng kingdom, especially in the area of finances. Pag sinabing kingly from the word itself, di ba, kings, meaning supporter po ng kingdom. Pag sinabing kingly, they are on the economy side, on the business side. Kasi dito sa mundong ito, habang tayo ay narito, aminin man natin o hindi, money is necessity. Amen? Para makarating kayo sa lugar na ito, it needs money. Tama? Namasahe, naggasolina, ng mga sasakyan. So, para maka-reach out ng tao, it needs money. Tama po ba? Tayo personally, pag tayo nagutom, anong kailangan? Pera, pambili ng pagkain. Pag tayo nauhaw, anong kailangan? Pera, pambili ng tubig. Pag tayo naligo, anong kailangan? Pera, pambili ng sabon at saka ng shampoo. So, tayong mga anak ng Diyos, habang tayo'y nasa mundong ito, we need money. And money is necessity. Sa ministry, money is necessity. So tayo, kahit anak tayo ng Diyos, especially kung pastor ka, hindi ka pwedeng sumakay sa jeep at sabihin mo na, ako po ay pastor, ako po ay priest. Kaya, libre po ako sa pamasahe. Mabuti pa nga yung mga senior at saka PWD, may 20%. Pero habang nandito tayo sa mundong ito, although anak tayo ng Diyos, although tayo ay priest, tayo ay pastor, hindi tayo pwedeng sumakay ng jeep o kaya magpa-full tank sa gasolinahan at sabihin mo, ay priest po ako, supporter ka, isupport po ako, i-full tank mo yung sasakyan ko. Di po ba? So naandito tayo sa mundong ito and as long we are here in this world, we need money.
And that is the function at dapat maunawaan ng mga anak ng Diyos. Kasi kapag po hindi po natin ito maunawaan, ang mentality kahit ng mga anak ng Diyos ay pera-pera lang yan. Ayaw nyo yatang maniwala. Basahin nga po natin sa Ecclesiastes chapter 10 verse 19. A feast is made for laughter, and wine makes life merry, but money is the answer for everything. Money is the answer for everything. At uulitin ko po, tayo po ay nasa mundong ito at ito po yung ating ginagalawan. As long we are here in this world, money is necessity and money is the answer for everything. Amen? At dun po yung function ng mga kingly. So, ang function ng kingly po ay supporter ng kingdom. Ang sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future." So, bakit kapag papalain ng Panginoon? Bakit kapag yayamanin ng Panginoon? Bakit pagagandahin ng Panginoon ang buhay mo? Bakit palulusugin ng Panginoon ang katawan mo? For you na mag-function ka sa purpose mo. Amen? Hindi tayo pagyayamanin ng Panginoon para sa sariling kapakanan lamang natin. Tandaan natin, tayo ay pagyayamanin, pagpapalain, pagagandahin ang buhay ng Diyos kasi may calling ka. Kasi may purpose ka. At ang purpose mo, kung hindi ka kingly, priestly ka. Amen? So, ayun yung dahilan kung bakit may plano sa'yo at sa akin ng Panginoon. Kaya ang gusto niya sa atin, talagang mag-success tayo sa lahat ng area ng ating buhay. Kasi kung tayo ay talunan, kung tayo ay lubog sa utang, hindi tayo makakapag-function. Priestly ka man o kingly ka man, you cannot serve your purpose kung hindi gaganda ang buhay natin. Literally, in the spirit, we are all blessed. We are already blessed. Pero dapat yung blessing mag-manifest. Kasi nga po tayo ay naandito sa mundong bilog. Amen? Nandito tayo sa katawan, tayo ay spirit na naandito sa ating physical na katawan. And as long we are here on earth, kailangan may manifestation ng blessing sa buhay natin. At tandaan mo, bakit kapag papalain ng Diyos? Kasi may purpose ka for you to support the kingdom of God. Amen? Amen. No, kung babalikan po ulit natin, eto na naman tayo, balik po ulit tayo sa Old Testament time. Ha? Among the 12 tribes, kung inyo pong natatandaan, only the Levites yung pinili ng Diyos. Only the Levites yung merong priestly calling. Amen? Sina Aaron, ayan. Yung clan ni Levi, yung Levites. And itong 11 tribes na ito, sila po yung supporter ng Levites. So, itong itong Levites, sila yung pinili as priestly, and the 11 tribes, sila po yung supporter. Amen? Supporter. In Numbers 18:20, tingnan po natin hanggang 21. The Lord said to Aaron, "You will have no inheritance in their land." Si Aaron, Levites po yan. Siya po ay priest. "You will have no inheritance in their land, nor will you have any share among them. I am your share and your inheritance among the Israelites." In 21, "I give to the Levites all the tithes in Israel as their inheritance in return for the work they do while serving at the tent of meeting." Anong sabi doon? "I give to the Levites all the tithes in Israel as their inheritance in return for the work they do while serving at the tent of meeting." So, noong nakarating po yung mga Israelites dun sa kanilang promised land, binigyan po sila, yung 11 tribes, binigyan ng inheritance ng Panginoon. Binigyan sila ng kanya-kanyang part ng lupain. Itong mga Levites, walang ibinigay na inheritance na lupa ang Panginoon. Pero, the whole 11 tribes, ang kanilang function
ay ibigay yung kanilang tithes sa Levites. Amen? So kung titingnan po natin, they work together to serve God. So yung mga Levites, they serve God. Amen? Sila yung nagbababa ng mensahe ng Panginoon. And these 11 tribes, they serve God. Through what? By giving their tithes, by giving their offering to the Lord. Amen? So sabi kanina sa Revelation 1, verse 6, 5 to 6, sabi doon, to Him who loved us and has freed us from our sins by His blood and has made us to be kingdom and priests to serve His Father and God for His glory. So both the Levites and the priestly and the kingly, during Old Testament time, kung makikita po natin, kung babasahin po natin, they serve their purpose. Amen? And they work to serve God. Kung anong function nila, kung anong purpose nila, doon po sila nag-function. And they serve God through their purpose. Amen? So yung priestly nag-response sa pamamagitan ng pagbibigay ng mensahe ng Panginoon sa mga Israelita. At ang mga kingly naman that time nag-response by giving their tithes to the Levites. Amen po? So kapag pala kingly ka, supporter ka. Lagi natin sinasabi, hanapin natin yung pastor natin. At hayaan po natin na tayo ay i-correct, na tayo ay i-rebuke, na tayo ay turuan. Alam mo, blessed po tayo kung meron tayong mga maling, mga hakbang, at tayo po ay na-correct ng ating pastor, mapalad po tayo. Amen. So, pag kingly ka, supporter ka. At huwag kang mag-alala because your labor in the Lord will never be in vain. Amen. So, in 2 Kings chapter 4, verse 8, tingnan po natin kung ano ba yung reward kapag ka ikaw ay kingly. So, one day, Elisha went to Shunem, and a well-to-do woman was there who urged him to stay for a meal. So, whenever he came by, he stopped there to eat. So, si Elijah po ay pumunta sa Shunem. At meron doong isang mayaman na babae. And every time na pumupunta si Elisha, sino si Elisha? Si Elisha ay prophet. Amen? So, every time na pumupunta si Elisha sa Shunem, meron dong mayaman na babae na kung saan ay palaging nagpapakain sa kanya. In verse 9, she said to her husband, I know that this man who often comes our way is a holy man of God. Let's make a small room on the roof and put in it a bed and a table, a chair, and a lamp for him. Then he can stay there whenever he comes to us. So, eto na ngayon. So, yung si Elisha palaging pumupunta dun sa Shunem So, nung una, palaging pinapakain itong mayaman na Shunammite na ito. At hindi na siya nasayahan sa pagpapakain lang kasi madalas dun si Elisha. So, nagdesisyon ng babaeng ito, kinausap yung kanyang asawa na sabi, I know that this is a man of God. Bakit hindi natin siya ipaglagay ng maliit na kwarto sa taas? Lagyan natin ng bed, ng table, ng chair. Siyempre, para kapag nagme-meditate siya, meron siyang chairs and table doon at meron siyang lamp. So, kumpleto. So, itong Shunammite woman na ito, hindi nasiyahan sa pagpapakain lang. Talagang nagbigay siya ng extra comfort dito sa man of God na ito, dito sa prophet na ito. And ang sabi doon, one day, when Elisha came, he went up to his room and lay down there. So, ayun na. Doon na tumutuloy si Elisha. So, kung dati ay pagkatapos ng mission, uuwi na ulit si Elisha sa kung saan siya uuwi, ngayon, na-less na yung pagod niya. Kasi meron ng isang Shunammite woman na kung saan ay nagpapatuloy doon sa kanya. Bukod sa pagkain, meron pa ngayong tirahan. Meron pa ngayong tulugan. Di po ba? At sabi po doon, in verse 12, nung nandun na si Elisha sa kanyang room, sabi niya kay Gehazi, yung kanyang servant, call the Shunammite. So he called her and she stood before him. In 13, Elisha said to him, tell her,
You have gone to all this trouble for us. Now what can be done for you? Can we speak on your behalf to the king or the commander of the army? She replied, I have a home among my own people. So, mayaman nga kasi siya eh. So, pagdating sa mga material na bagay, hindi na niya kailangan. And in verse 14, mayaman, may impluensya. So what can be done for her? Elisha asked. Gehazi said, well, she has no son and her husband is old. In verse 15, then Elisha said, call her. So he called her and she stood in the doorway. So tinawag ulit ni Elisha itong Shunammite woman. At nung nandun na sa pintuan, kinausap siya ni Elisha. At ang sabi niya sa verse 16, about this time next year, Elisha said, you will hold a son in your arms. No, my Lord, she objected. Don't mislead your servant, O man of God. And in 17, but the woman became pregnant. And the next year, about that same time, she gave birth to a son, just as Elisha had told her. Amen. So itong Shunammite woman na ito po ay mayaman. Pagdating sa finances, wala pong problema. Kaya nga grabe kung paano niya pinakain niya yung man of God at binigyan pa po ng tulugan, hindi po ba? So pagdating sa finances, wala na po siyang problema. Pero ano yung kakulangan sa kanyang buhay? Wala po siyang anak. And because he support the man of God by giving him food, by giving him comfort, ano yung kulang sa buhay nitong Shunammite woman na ito, ibinigay sa kanya ng Panginoon. Amen? So, ganun din po sa buhay natin eh. Maaring hindi po tayo baog physically. Pero yung finances natin, baka yun po yung baog. At katulad na nangyari dito sa babaeng ito, dito sa Shunammite woman na to, na kung saan yung lahat ng mga pagpapagal niya, yung lahat ng pag-asikaso niya sa man of God, lahat po iyon ay hindi nawala ng kabuluhan. Amen? Lahat po iyon ay naging rewarded. So, ganun po paglingkod sa Panginoon. Kung tayo po tinawag na kingly, huwag tayong matakot mag-support. Kasi lahat ng pagpapagal natin, lahat ng mga ginagawa po natin, lahat yan nakikita ng Panginoon and it will be rewarded. Always remember that our God is a God of trust. At nakikita po niya yung kaloob-looban ng ating puso, ano ang puso mo mag-function doon sa calling mo. Amen? So alam niyo po, napakalaking bagay po sa ating mga pastor. Alam mo yun, nahahayo na merong someone. Kahit na ang pastor natin may perang pangkain, pero yung someone na merong magpakain sa kanya, someone na merong tatanggap sa kanya, malaking bagay po yun. At pag ginawa po natin yun, ginawa po natin yun sa Panginoon. At tandaan po natin, our labor in the Lord will never be in vain. Amen po? Amen. Amen. So sa 1 Corinthians 15:58, sabi po dito, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. So sabi po, stand firm. Bilang tayo mga supporter, we need to stand firm. We need to, sabi po dito, let nothing move you. So marami pong, the enemy will hinder us. The enemy will distract us para hindi ka makapag-function sa purpose mo, sa calling mo. Ipapakita niyan sa'yo yung sitwasyon mo, ipapakita niyan sa'yo ang pangangailangan mo, kasi ayaw na ayaw ka niya na magpa-function sa purpose mo, sa calling mo. Bakit? Kasi kapag ka nag-function ka sa purpose mo, you will be richly rewarded. Gaganda ang buhay mo. At alam na alam niya ng enemy, kaya naman lahat ng mga deception, gagawin niya para hindi ka magpatuloy pagsuporta mo kung kingly ang calling mo. Amen? So we need to stand firm. Kung naumpisahan mo na, ituloy-tuloy-tuloy mo na kasi hindi ka nagkamali ng landas
na tinahak mo. So, yung pag-support po natin, nasan ka ngayon? Umpisahan mo. Kasi sa maliit na bagay na ginagawa mo, pag nakita ng Panginoon, naiiyak ako kasi, ang hirap sa Egypt, di ba? At tayo po, mga anak ng Diyos, tinawag po tayo ng Panginoon, hindi po para maghirap. Ang mahal ng bigas ngayon. Dati nung nasa Egypt kami, pag naubos ang gasol, kaya nga pagka mga tubig-tubig lang sa kahoy eh. Kapag naubos ang gasol, mga ilang buwan na ulit bago makabili. At kailangan galingan mo yung pagsasalansan ng kahoy para lumingas yung apoy. Hindi makabili ng gasol, ang hirap. Ang hirap sa Egypt. Pero, by applying the Word of God, dito po sa pagkikingling ito, supporting the man of God na hindi naman lahat laging may motibo ka. Dahil minahal mo na rin yung pastor mo, minahal mo na rin yung Diyos. Pero lahat pala ng pagsusuporta mo sa Panginoon, it will never be in vain. Amen po. Kaya kung nasa Egypt po kayo ngayon, hindi po kayo magagamit ng Panginoon dyan. Anong isusupport nyo? Pambili nga ng bigas, wala kayo. Diba? So mag-umpisa po kayo dun sa kaanong meron kayo. Kasi kapag nandun na kayo sa promised land, doon magagamit po tayo ng Panginoon according to our purpose.